Nagsimula ang lahat sa isang mamahaling diamond necklace at doon nagising si Elena sa katotohanang niloloko siya ng asawa at ng buong pamilya nito. Tahimik siyang nag-ipon ng ebidensya hanggang sa mismong paliparan, kung saan isang iglap ay gumuho ang yaman, kapangyarihan at kinabukasan ng mga nagtaksil sa kanya. Ngunit matapos ang pagbagsak, paghihiganti lang ba ang hangad ni Elena? O ang ganap na kalayaang matagal nang ipinagkait sa kanya? Amoy na amoy sa buong kabahayan ang bango ng paboritong kaldereta ni Ricardo. Sinadya ni Elena na ipagluto ang kanyang asawa. Ika-5 anibersaryo nila ngayon at gusto niyang maging perpekto ang lahat. Nakahain na ang mesa, kumpleto sa kandila at isang bote ng kanilang paboritong red wine. Ang lahat ay nasa ayos, naghihintay na lamang sa pagdating ng lalaking pinakamamahal niya. Napangiti si Elena habang pinagmamasdan ang kanyang obra. 5 taon. 5 taon ng inakala niyang perpektong pagsasama. Si Ricardo ang kanyang mundo, ang kanyang lakas, at ang kanyang kahinaan. Para sa kanya, ang pagiging asawa nito ang pinakamahalagang papel na ginagampanan niya sa buhay. Ilang sandali pa, narinig na niya ang tunog ng sasakyan ni Ricardo sa garahe. Mabilis niyang inayos ang sarili, pinagpagan ang suot na pulang bestida at sinalubong ito sa pinto nang may matamis ng ngiti. "Happy anniversary, mahal!" Bati niya, sabay abot sa kamay nito upang magmano. "Happy anniversary!" Sagot ni Ricardo. Ngunit ang kanyang boses ay tila pagod at walang sigla. Isang mabilis na halik sa pisngi ang iginawad nito sa kanya bago nagtuloy-tuloy sa loob. Bahagyang nanlamig ang puso ni Elena sa tila kawalan ng gana nito, ngunit pilit niya itong inintindi. Marahil ay pagod lamang ito mula sa trabaho. "Naghanda ako ng dinner. Ang paborito mo," masayang sabi pa rin ni Elena. Sinusundan ito sa kanilang silid. "Salamat, mahal. Magpapalit lang ako ng damit," sabi ni Ricardo habang hinuhubad ang kanyang coat at basta na lang inilapag sa ibabaw ng kama. Pinulot ni Elena ang coat para isampay ito ng maayos sa aparador. Ngunit sa paghawak niya rito, may nakapa siyang isang papel sa loob ng bulsa. Isang nakatuping papel. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito, isang resibo. Nangunot ang noo niya nang makita kung saan ito galing. Mula ito sa isang kilala at mamahaling jewelry store sa Greenbelt. Isang lugar na hindi naman nila madalas puntahan. At ang petsa ng resibo, tuong 1 linggo lang. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang nakasulat na item. One piece, Eternity Love Diamond Necklace. At sa ilalim nito, ang presyo. Isang halaga na kayang bumili ng isang bagong kotse. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi niya matandaan na nakatanggap siya ng ganitong regalo. Imposible. Kung para sa kanya ito, dapat ay naibigay na ito sa kanya. Sakto namang lumabas si Ricardo mula sa banyo. Bihis na. Sa likod ng kanyang likuran, may hawak itong isang maliit na paper bag. "Para sa'yo, mahal," sabi nito. Iniabot sa kanya ang regalo. Pilit nang ngumiti si Elena habang tinatanggap ito. Maingat niyang binuksan ang paper bag at inilabas ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang simpleng silver bracelet na may maliit na heart pendant. Maganda ito, oo. Ngunit hindi maikukumpara sa halaga ng kwintas na nasa resibo. "Nagustuhan mo ba?" tanong ni Ricardo. "Oo naman. Mahal. Salamat," sabi ni Elena. Ngunit ang boses niya ay tila may kung anong nakabara. Pinilit niyang itago ang resibo sa kanyang likuran. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na hindi niya mahanap ang sagot. Sino ang pinagbigyan niya ng kwintas na yon? Habang kumakain sila, ramdam ni Elena ang bigat sa hangin. Si Ricardo ay tahimik, laging nakatingin sa kanyang cellphone. Siya naman ay pilit na nagbubukas ng usapan, ngunit lahat ay sinasagot lamang nito ng tipid na oo o hindi.
Ang pinaghirapan niyang romantikong hapunan ay tila naging isang formalidad na lamang. Pagkatapos ng hapunan, si Elena na ang nagligpit ng lahat. Si Ricardo naman ay agad na pumasok sa kanyang home office, sinabing may kailangan pa siyang tapusing trabaho. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elena sa kama. Himbing na si Ricardo sa kanyang tabi, ngunit ang diwa niya ay gising na gising. Muli niyang kinuha ang resibo mula sa kanyang drawer at tinitigan ito. Ang bawat letra at numero ay tila isang sundang na tumutusok sa kanyang puso. Para kanino ang kwintas, Ricardo? Bakit ka nagsisinungaling? Sinubukan niyang isipin na baka para ito sa ina ni Ricardo, kay Corazon, o sa kapatid nitong si Sofia. Ngunit kilala niya ang mga ito. Siguradong ipagyayabang ng mga ito kung nakatanggap sila ng ganoong kamahal na alahas. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na kinatatakutan niyang gawin. Ngunit hindi na kaya ng kanyang konsensya na manahimik. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Naglakad siya papunta sa study table at kinuha ang kanyang laptop. Tahimik niyang binuksan ito. Sinisiguradong hindi magigising ang kanyang asawa. Pumunta siya sa website ng kanilang bangko. Nag-login siya sa joint credit card account nila. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. At doon, sa screen ng laptop, bumungad sa kanya ang katotohanan. Hindi lang ang pagbili ng kwintas ang nakalista. Isang mahabang listahan ng mga transaksyon sa mga mamahaling restaurant na hindi niya napuntahan. Mga booking sa mga 5-star hotel na hindi niya natulugan. Mga biniling gamit pambabae mula sa mga signature brand na hindi naman para sa kanya. Ang bawat linya sa credit card statement ay isang patunay. Isang sampal. Isang katibayan ng isang lihim na buhay na itinatago ng kanyang asawa mula sa kanya. Nanigas si Elena sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang perpektong mundo na kanyang binuo sa loob ng 5 taon ay nagsisimula ng gumuho sa kanyang harapan. Walang tulog. Iyan ang naging bunga ng mga kasinungalingan na nakasulat sa credit card statement. Magdamag na nakaupo si Elena sa harap ng laptop, ang liwanag mula sa screen, ang tanging ilaw sa madilim na silid. Bawat transaksyon, bawat pangalan ng hotel at restaurant ay paulit-ulit niyang binabasa na parang isang sentensya ng kamatayan. Ang kanyang perpektong mundo ay isa-isang gumuho sa bawat pag-scroll niya pababa. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang lalaking katabi niya sa kama, na mahimbing na natutulog at marahang humihilik, ay sino? Ang asawa niya ba talaga ito? O isang taong hindi niya kailanman nakilala? Nang mag-umaga, kasabay ng pagsikat ng araw ang pagbuo ng isang desisyon sa puso ni Elena. Ang sakit ay naroon pa rin, matalim at sariwa. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may umuusbong na determinasyon. Hindi siya iiyak sa isang sulok. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Naghanda siya ng almusal na parang walang nangyari. Nagtimpla siya ng kape para kay Ricardo. Inilagay ito sa paborito nitong tasa. Ngumiti siya nang bumaba ito. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Good morning, mahal," bati niya. "Morning," sagot ni Ricardo, abala sa pag-aayos ng kanyang necktie. "Maaga ang meeting ko ngayon. Baka gabihin ako ng uwi." Tumangulang si Elena. Pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Ang paraan ng pag-inom nito ng kape, ang pagbasa nito ng balita sa tablet. Ang lahat ay normal. Masyadong normal. At iyon ang mas lalong nagbigay sa kanya ng kaba. Gaano na katagal nitong ginagawa ang lahat ng ito. Ang mabuhay sa isang kasinungalingan. Nang makaalis si Ricardo, agad siyang kumilos. Ang unang hakbang, ang pamilya nito. Alam niyang kung mayroong nakakaalam sa mga kalokohan ni Ricardo, iyon ay ang ina nitong si Corazon at kapatid na si Sofia. Nag-impake siya ng isang basket ng mga prutas at tinawagan ang kanyang biyenan.
Hello, tita. Papunta po ako dyan. May dala po akong fruits. Sabi niya sa pinakamasayang boses na kaya niyang gawin. Naku, Elena. Iha, nag-abala ka pa. Sige, sige. Hihintayin ka namin. Tamang-tama. Nandito rin si Sofia. Masiglang sagot ni Corazon sa kabilang linya. Pagdating ni Elena sa malaking bahay ng mga De La Cruz sa isang subdivision sa Alabang, isang bahay na nabili gamit ang pera mula sa pamilya Santos, sinalubong siya ng mga pekeng ng ngiti at yakap. Elena, iha, tamang-tama ang dating mo, magmemeryenda na kami, sabi ni Corazon. Iginigiya siya papasok. Nasaan po si Tito? Tanong ni Elena, tinutukoy ang ama ni Ricardo. Ay, nasa kasino na naman kasama ang mga amigo niya. Kibit-balikat na sagot ni Sofia. Alam mo na, business. Naupo sila sa sala at agad na ipinaghanda ng katulong si Elena ng juice. Kumusta naman kayo ni Ricardo? Balita ko ay abalang-abala siya sa trabaho. Kawawa naman ang anak ko, sobrang dedicated. Simula ni Corazon, ito na ang pagkakataon ni Elena. Opo, tita. Sobrang sipag nga po. Halos gabi-gabi na po siyang ginagabi ng uwi. Minsan, may mga out-of-town trips pa na biglaan. Nagkatinginan ang mag-inang Corazon at Sofia, isang sulyap na hindi nakaligtas sa paningin ni Elena. Ganyan talaga, iha. Kailangan niyang magsikap para sa kinabukasan ninyo. Napakaswerte mo talaga kay Ricardo. Mapagmahal, masipag, at responsable. Patuloy ni Corazon, habang pinapaypayan ang sarili. Oo nga, Ate Lena. Sabad naman ni Sofia, habang ipinapakita ang bago nitong designer na bag. Si Kuya pa ba? Gagawin niya ang lahat para sa pamilya. Kaya dapat, alagaan mo siyang mabuti. Huwag mo siyang masyadong stressin. Pakiramdam ni Elena ay nasusuka siya sa kanilang kaplastikan. Ang bawat papuri nila kay Ricardo ay parang isang insulto sa kanya. Alam niya, ramdam niya, kasabwat sila sa kung anumang panloloko ang ginagawa ni Ricardo. Nagpaalam si Elena pagkatapos ng halos isang oras. Walang direktang impormasyon siyang nakuha, ngunit sapat na ang kanyang nakita. Ang pagtatakip ng mga ito sa kasalanan ni Ricardo ay isang malinaw na kumpirmasyon. Pag-uwi niya sa bahay, nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Hinintay niya ang oras na maligo si Ricardo. Nang marinig na niya ang lagaslas ng tubig mula sa shower, doon siya nagsimulang kumilos. Una niyang pinuntahan ang briefcase na laging dala nito. Binuksan niya ito. Puro mga dokumento ng kumpanya. Ngunit napansin niya ang planner nito. Ang mga petsa, kung kailan sinabi nitong may out-of-town meeting, ay blanko. Walang nakasulat. Isinara niya ang briefcase at nagsimulang maghanap sa buong silid. Sa aparador, sa ilalim ng kama, sa mga drawer, wala. Napaupo siya sa gilid ng kama, halos nawawalan na ng pag-asa. Saan posibleng itago ng isang tao ang kanyang mga sikreto? Napatingin siya sa isang hilera ng mga kahon ng sapatos sa ilalim ng kanilang walk-in closet. Mga sapatos na luma na at hindi na isinusuot ni Ricardo. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang isa sa mga ito. Wala. Binuksan niya ang pangalawa. At doon, sa ilalim ng isang pares ng luma at maalikabok na leather shoes, nakita niya ito. Isang pangalawang cellphone, mas bago, mas manipis. Kinuha niya ito, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinindot niya ang power button. Bumukas ang screen, humihingi ng password. Sinubukan niya ang birthday niya. Mali. Ang anibersaryo nila. Mali. Ano ang posibleng password? Nanginginig niyang sinubukan ang birthday mismo ni Ricardo. Click! Nag-unlock ang telepono at sa pagbukas nito, isang larawan ang bumungad sa kanya bilang wallpaper. Isang larawan na sumira sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Si Ricardo, nakangiti ng napakalapad at may kahalikang isang babaeng maganda at mas bata kaysa sa kanya. Ang kanilang mga braso ay magkayakap na tila sila ang mag-asawa.
Tila sila ang nasa isang perpektong mundo. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Naramdaman niya ang unti-unting pagbitak ng kanyang puso, hindi dahil sa isang matalim na sakit, kundi sa isang malamig at mabagal na pagkadurog. Ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay na, at ito ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng kanyang mga pinaghihinalaan. Para siyang sinaksak. Paulit-ulit. Habang buhay. Nakatitig lang si Elena sa wallpaper ng cellphone, ang imahe ng kanyang asawa na masayang humahalik sa ibang babae ay tila isang tatak na ipinapaso sa kanyang isipan. Ang bawat detalye, ang pagpikit ng mga mata ni Ricardo, ang paraan ng pagkapit ng babae sa kanyang batok, ang tila paraisong tanawin sa kanilang likuran. Lahat ay nagsusumigaw ng isang salita. Pagtataksil. Narinig niyang huminto ang lagaslas ng tubig sa banyo. Isang senyales na malapit nang lumabas si Ricardo. Sa isang iglap, bumalik ang lakas sa kanyang nanlalambot na katawan. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa bulsa ng kanyang duster. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Naglakad na parang isang multo papunta sa maliit na library sa kabilang dulo ng pasilyo. Doon, sa ilalim ng dim light ng isang maliit na lamp, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Kailangan niyang malaman ang lahat. Ngayon na, nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ang message inbox ng telepono. Ang pangalan ng babae sa halos lahat ng mensahe, Isabel Reyes. Isang pangalan na kasing ganda ng mukha nito sa litrato. Good morning, my king. Can't wait to see you later. Miss na kita, mahal. Bawat segundo na kasama mo si Elena. Parang impyerno. Thank you for the necklace, Ricky. I feel like a queen. Ako lang ang reyna mo, di ba? Ang kwintas. Ang Eternity Love Diamond Necklace. Ang patunay na nakita niya sa resibo. Naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Siya ang asawa. Siya ang dapat reyna. Pero sa kwentong ito, siya pala ang kontrabida sa sarili niyang palasyo. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang mga palitan nila ng mensahe ay puno ng mga pangarap. Mga pangarap na sila ang magkasama sa hinaharap. Mga plano para sa isang buhay na malayo kay Elena. Sunod niyang binuksan ang photo gallery. At doon, lalong nadurog ang kanyang puso. Mga larawan nila sa Tagaytay, sa isang beach sa Palawan, sa isang mamahaling restaurant sa BGC. Lahat ng lugar na yon ay sinabi ni Ricardo na pinuntahan niya para sa business meetings o company retreats. Ang bawat ngiti ni Ricardo sa litrato ay isang sampal sa katotohanang ipinagkakait nito sa kanya. Mas masaya ito sa piling ni Isabel, mas totoo, mas buhay. Habang sa piling niya, si Ricardo ay isang aktor, isang magaling na aktor na ginampanan ang papel ng isang mapagmahal na asawa sa loob ng 5 taon. Isang folder ng litrato ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang pangalan, Our Future Home. Mga litrato ito ng isang modernong bahay na itinatayo sa isang exclusive village. Ang bahay na yon, pamilyar sa kanya. Iyon ang isa sa mga proyektong binebenta ng kanilang kumpanya, ang Santos Realty. Ibinenta ba ito ni Ricardo sa kanila? O mas malala pa, kinuha niya ito para sa kanila. Parang may sariling isip ang kanyang mga daliri. Binuksan niya ang email app ng telepono. Nag-type siya sa search bar. Booking, flight, hotel. At lumabas ito. Isang email confirmation mula sa Japan Airlines. Passenger 1, Ricardo de la Cruz. Passenger 2, Isabel Reyes flight. MNL to Kix, Osaka class. Business departure a date 3 weeks from now. At sa ilalim nito, isang hiwalay na email mula sa isang luxury hotel sa Kyoto. Guest names, Mr. and Mrs. Ricardo de la Cruz room, Imperial Suite, with private onsen duration, 7 days, 6 nights. Special requests, honeymoon arrangement,
1 bottle of champagne and roses upon arrival. Mr. and Mrs. Ricardo de la Cruz. Honeymoon arrangement. Binitawan ni Elena ang cellphone. Nahulog ito sa makapal na carpet nang walang tunog. Ngunit sa kanyang isipan, ang pagbagsak nito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang nakakapasong kirot na gumapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ay sobrang tindi, sobrang lalim, na tila namanhid na ang buong pagkatao niya. Hindi ito simpleng pambababae. Ito ay isang plano, isang detalyadong plano na sirain siya, napalitan siya, naburahin siya, sa buhay na siya mismo ang nagtayo. Ginamit ni Ricardo ang pera niya, ang yaman ng pamilya niya, para buuin ang isang bagong buhay kasama ang ibang babae. Naupo siya sa dilim. Ang dating asawang nagmamahal at nagtitiwala ay unti-unting namamatay sa loob niya. At mula sa abo ng kanyang pagkabigo, isang bagong Elena ang isinilang, isang Elenang malamig, kalkulado, at uhaw sa katarungan. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magmamakaawa. Tapos na ang laro. Panahon na para maningil. Pinulot niya ang kanyang personal na cellphone mula sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Kalmado. Puno ng isang nakakatakot na resolusyon, idinayal niya ang isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan, ngunit kabisado pa rin ng kanyang puso. Ang numero ng pinagkakatiwalaang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Attorney Romero speaking. Huminga ng malalim si Elena. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay boses ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Tito, si Elena po ito. Elena Santos. Iha, napatawag ka? Kumusta? Tito, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Panahon na para protektahan ang lahat ng iniwan ni na mama at papa. Kinabukasan, maagang umalis si Elena ng bahay. Ang sinabi niyang dahilan kay Ricardo ay makikipagkita siya sa kanyang mga dating kaibigan sa kolehiyo. Isang dahilan na hindi kinwestiyon ng kanyang asawa, na abala sa pagtingin sa kanyang 2 cellphone. Hindi nito napansin ang kakaibang lamig sa mga mata ni Elena o ang determinasyon sa kanyang bawat hakbang. Ang totoo, hindi mga kaibigan ang kanyang pupuntahan, kundi ang law office ni Attorney Gregorio Romero sa puso ng Makati. Ang opisina ay matatagpuan sa isang lumang gusali, hindi kasing moderno ng mga nagtataasang gusali sa paligid. Ngunit sa loob nito ay naroon ang isang uri ng karunungan at katapatan na hindi matutumbasan ng pera. Pagpasok ni Elena, sinalubong siya ng isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng mga lumang libro, kape, at ang mamahaling tabako na laging gamit ng abogado, si Attorney Romero, isang lalaking nasa edad 60 na may makapal na salamin at buhok na halos puti na lahat, ay nakatayo mula sa kanyang silyang gawa sa nara at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Elena, iha, halika, maupo ka, sabi nito sa malumanay, ngunit may awtoridad na boses. Para kay Elena, si Attorney Romero ay hindi lang abogado. Siya ang natitirang koneksyon niya sa kanyang ama. Nang makaupo sila, walang paligoy-ligoy si Elena. Inilabas niya ang pangalawang cellphone ni Ricardo at ipinatong ito sa malaking mesa ng abogado. Tito, iyan po ang ebidensya. Simpleng sabi niya. Matiyagang tiningnan ni Attorney Romero ang lahat ng laman ng telepono, ang mga mensahe, ang mga litrato, ang mga email. Habang tumatagal, ang kanyang noo ay lalong kumukunot at ang kanyang mga labi ay numinipis sa galit. Pagkatapos ng halos kalahating oras,
Maingat niyang ibinalik ang telepono sa mesa. Walang hiya. Mahinang bulong niya. Isang salita na puno ng pagkasuklam. Tumingin siya kay Elena at sa kanyang mga mata ay nakita niya ang awa at pag-aalala. Iha, gaano mo na ito katagal alam? Kagabi ko lang po nalaman ang lahat, tito. Pero matagal na po akong nagdududa. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Huminga ng malalim si Attorney Romero. Tumayo ito at lumapit sa isang malaking estante na puno ng mga libro. Mula sa likod ng isang makapal na aklat ng batas, kinuha niya ang isang kulay abong folder na may nakasulat na Santos Estate, Personal. Alam mo, iha, sabi niya habang bumabalik sa kanyang upuan, ang iyong ama, si Don Rafael, ay isang napakatalinong tao. Mahal na mahal ka niya at higit sa lahat, gusto niyang protektahan ka. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang selyadong sobre. Bago siya pumanaw, meron siyang inihabilin sa akin, isang sulat at isang serye ng mga legal na dokumento. Sinabi niya sa akin na ibigay ko lang ito sa'yo sa araw na magsimula kang magduda sa integridad ng pamilya De La Cruz. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Alam na po ni Papa? Hindi niya alam, pero naghinala siya. Nakita niya ang kasakiman sa mga mata ni Corazon. Naramdaman niya ang kahinaan ng loob ni Ricardo, kaya gumawa siya ng paraan. Inabot ni Attorney Romero ang sulat kay Elena. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito, ang sulat kamay ng kanyang ama. Anak kong Elena, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na ang mga kinatatakutan ko ay nagkatotoo. Patawarin mo ako kung hindi ko ito sinabi sa iyo ng mas maaga. Ayokong sirain ang kaligayahan mo. Ngunit bilang ama mo, tungkulin kong protektahan ka at ang lahat ng pinaghirapan ng ating pamilya. Ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay, anak. Huwag kang matakot na gamitin ito. Ang Santos Realty ay iyo. Ang lahat ng ari-arian ay iyo. May mga safety clause akong inilagay sa ating mga dokumento. Mga legal na bakod na ikaw lang ang makakapagbukas. Nasa folder na hawak ni Attorney Romero ang lahat ng kailangan mo. Huwag kang iiyak. Maging matatag ka. Ikaw ay isang Santos at higit sa lahat, ikaw ang aking pinakamamahal na anak. Nagmamahal, Papa. Hindi napigilan ni Elena ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at paghanga. Kahit sa kabilang buhay, hindi siya pinabayaan ng kanyang ama. Ano po ang mga dokumentong yan, tito? Tanong niya matapos punasan ang kanyang mga pisngi. Inilatag ni Attorney Romero ang mga papeles sa mesa. Ito ang mga corporate documents ng Santos Realty. Sa kasalukuyan, si Ricardo ang nakaupo bilang Chief Operating Officer at mayroon siyang voting rights sa board. Pero ayon sa inihanda ng iyong ama, sa isang pirma mo lang, ang lahat ng kapangyarihan at pag-aari ng kumpanya ay babalik sa iyo bilang solong tagapagmana. Ang posisyon ni Ricardo ay magiging ceremonial na lang. Mawawalan siya ng access sa lahat ng bank accounts ng kumpanya. Isang bagong pag-asa ang sumilay sa puso ni Elena. May laban siya. May malaki siyang laban. Gawin na po natin. Desididong sabi niya. May proseso ito, iha. Hindi ito magagawa sa isang gabi. Kailangan nating i-file ang mga ito sa Securities and Exchange Commission. Kailangan nating i-execute ang mga transfer of shares. Pero sisimulan natin ngayon din. Sa sumunod na 2 oras, abala si Elena sa pagpirma ng mga dokumento. Ang bawat pirma niya ay isang hakbang palayo sa pagiging biktima at isang hakbang palapit sa pagiging reyna ng kanyang sariling imperyo. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Ito ang legacy ng kanyang mga magulang at hindi niya hahayaang sirain ito ng mga taong mapag-imbot. Nang pauwi na siya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Attorney Romero. Elena,
May nakita ang aming accounting team. Bukod sa mga personal na gastos ni Ricardo, may malalaking halaga ng pera na regular na wine withdraw mula sa mga secondary accounts ng kumpanya at ang mga tseke nakapangalan kay Corazon de la Cruz. Napahawak si Elena sa manibela. Hindi lang si Ricardo, hindi lang ang kanyang asawa. Ang buong pamilya nito ay may sistema. Isang organisadong pagnanakaw sa yaman na hindi kanila. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aalab na parang apoy. Ang kanyang unang hakbang ng paghihiganti ay nasimulan na. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang pagbagsak ng mga taong nagtaksil sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Attorney Romero, nagbago ang pananaw ni Elena sa lahat ng bagay sa loob ng kanilang pamamahay. Ang dating tahanan na puno ng inakala niyang pagmamahal ay naging isang entablado ng kasinungalingan. At siya, bilang pangunahing tauhan, ay kailangang gampanan ang kanyang papel ng walang mintis. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya kay Ricardo ay may kasamang bigat. Ang bawat pag-aasikaso niya rito, mula sa paghahanda ng damit hanggang sa pagtitimpla ng kape, ay bahagi ng isang masusing plano. Kailangan niyang panatilihin ang ilusyon ng isang mapagmahal at walang kamalay-malay na asawa, habang sa likod nito ay isa-isa niyang inilalatag ang mga patibong. Isang linggo. Para sa kanilang regular na family lunch, nagtungo sila sa bahay ng mga De La Cruz. Dati, ang mga linggong ito ay kinasasabikan niya. Ngayon, para itong pagpasok sa lungga ng mga ahas. Ate Lena, buti nakarating kayo. Masiglang bati ni Sofia, sabay halik sa kanyang pisngi. Suot nito ang isang bagong designer dress at alam ni Elena sa kanyang puso kung saan nanggaling ang perang ipinambili nito. Siyempre naman, na-miss namin kayo. Sagot ni Elena, ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng lason. Ang tanghalian ay naging isang eksibisyon ng kaplastikan. Si Corazon, ang reyna ng mga ahas, ay walang tigil sa pagpuri kay Ricardo. Alam mo, Elena, dapat ay ipagpasalamat mo araw-araw na si Ricardo ang napangasawa mo. Sabi nito habang nagsasali ng alak sa kanyang kupita. Tingnan mo naman ang progreso ng Santos Realty mula nang siya ang mamahala. He's a genius. Mana sa akin. Nagtawanan sila. Maliban kay Elena, napilit lang ngumiti. Isang henyo nga. Isang henyo sa pagnanakaw. Talaga po, tita. Kaya nga po iniisip ko, baka panahon na para mag-relax naman kami ni Ricky. Baka pwede kaming magbakasyon sa Europe next month? Matagal ko na po kasing pangarap yun. Sinadyang sabi ni Elena habang tinitingnan ang reaksyon ni Ricardo. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito at ang halos hindi mahalatang pagkataranta. Si Corazon at Sofia ay nagkatinginan din. Europe? Naku anak, parang hindi magandang ideya yan ngayon. Agad na sabat ni Corazon. Sobrang busy ng asawa mo. May malaking proyekto silang tinatapos, di ba Ricky? Oo ma. Tama po. Next time na lang siguro. Mahal, kapag hindi na ako masyadong busy. Sabi ni Ricardo, umiiwas ng tingin kay Elena. Sayang naman, malungkot na sabi ni Elena na parang isang batang naagawan ng laruan. Sige, kung ano na lang ang sabihin mo, mahal, ikaw naman ang mas nakakaalam. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang lahat ng kanyang nalalaman. Gusto niyang isumbat sa kanilang mga mukha ang kanilang pagnanakaw at pagtataksil. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Ang paghihiganti ay isang putahe na masarap ihain ng malamig. Pagkatapos ng tanghalian, habang nagkakape ang mga lalaki sa hardin, pumasok si Elena sa loob ng bahay. Nagdahilan siyang gagamit ng banyo, ngunit ang totoo'y may iba siyang pakay. Alam niyang may maliit na study room si Ricardo sa bahay ng mga magulang nito. Isang lugar kung saan madalas itong nagtatrabaho tuwing bumibisita sila. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto. Walang tao sa loob. Mabilis niyang nilibot ng tingin ang silid. Ang kanyang mga mata
ay napako sa isang puting sobre na nakapatong sa ibabaw ng mesa, bahagyang natatakpan ng isang folder. May logo ito ng isang kilalang bangko. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Ito ay isang bank statement at hindi ito nakapangalan kay Ricardo. Nakapangalan ito kay Isabel Reyes. Ngunit ang address na nakalagay ay ang address ng bahay ng mga De La Cruz. Binuksan niya ang sobre. Bumungad sa kanya ang isang listahan ng mga deposito. Malalaking halaga na pumapasok kada buwan. At sa tabi ng bawat deposito, may nakasulat na note, "From R. De La Cruz." Hindi lang siya binigyan ng bahay at alahas, binibigyan din siya ng regular na allowance. Isang buhay reyna na pinupondohan ng pera ng pamilya Santos. Ngunit may isang bagay pa siyang napansin. Isang transaksyon sa ilalim ng withdrawals, isang malaking halaga na binayaran sa isang pangalan ng klinika. St. Geraldine's Maternity Clinic. Maternity Clinic? Kasabay ng pagproseso ng impormasyong iyon sa kanyang isip, narinig niya ang mga yabag na papalapit sa pinto. Agad niyang ibinalik ang bank statement sa sobre. Isinuksok ito pabalik sa ilalim ng folder at mabilis na tumayo. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo. "Mahal, anong ginagawa mo rito?" Tanong nito. Bakas ang pagkagulat. Hinahanap ko lang yung banyo. Naligaw yata ako." Palusot ni Elena. Sabay tawa ng pilit. "Ang laki naman kasi ng bahay ninyo." Tinitigan siya ni Ricardo ng ilang segundo na parang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Ngumiti lang si Elena, isang ngiting inosente at walang alam. Sa wakas, ngumiti rin si Ricardo. "Halika, samahan na kita. Lika na, baka hinahanap na nila tayo." Inakbayan siya nito at iginiya palabas ng silid. Habang naglalakad sila pabalik sa hardin, ang bawat pagdikit ng balat ni Ricardo sa kanya ay parang isang apoy na pumapaso. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. Sa halip, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito na parang isang asawang kontento at masaya. "Mahal na mahal kita, Ricky," bulong niya. "Mahal din kita," sagot nito. Pareho silang nagsisinungaling. At pareho nilang alam iyon. Ang hindi lang alam ni Ricardo, ang kasinungalingan ni Elena ay may kasamang isang matalim na patalim na naghihintay lang ng tamang pagkakataon para tumarak. Nang gabing iyon, bago matulog, may ginawa si Elena. Kinuha niya ang maliit na voice recorder na binili niya ilang araw na ang nakalipas. Isang aparato na kasing liit lang ng isang butones. Kinabukasan, habang nag-aayos si Ricardo para pumasok sa trabaho, idinikit niya ito sa ilalim ng mesa sa home office nito. Kung mayroon mang pag-uusapan si Ricardo at ang kanyang ina, o si Ricardo at ang kanyang kabit, gusto niyang marinig ang lahat. Ang ahas sa sarili niyang pamamahay ay hindi lang pala si Ricardo. Isang buong pamilya sila at kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang kanilang hukay bago niya sila ibaon dito. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng pagpapanggap, ng mga pekeng na panggiti at ng mga yakap na walang init. Gabi-gabi, pagkatapos matiyak na mahimbing na ang tulog ni Ricardo, kinukuha ni Elena ang voice recorder mula sa ilalim ng mesa sa home office nito at pinakikinggan ang mga nai-record nito sa buong araw. Ang mga unang recording ay pawang mga business calls lang, mga usapan tungkol sa mga kontrata, mga supplier, at mga kliyente ng Santos Realty. Walang anumang kahina-hinala. Halos isipin na ni Elena na nagkamali siya ng hinala, na paranoid lang siya. Ngunit noong 3 gabi, nakuha niya ang kanyang hinahanap. Nakaupo siya sa dilim ng kanilang library, suot ang earphones, ang tanging liwanag ay mula sa maliit na screen ng recorder. Ang unang bahagi ng recording ay boses ni Ricardo na may kausap sa telepono, isang kliyente. Ngunit pagkatapos ng tawag na yon, may isa pang tumawag, isang babae. Ang boses ni Corazon de la Cruz. "O anak, napatawag ka?" Bati ng matigas na boses ni Corazon. "Ma, si Elena."
Sagot ni Ricardo. Bakas sa boses nito ang pag-aalala. Nag-a-act siya ng kakaiba nitong mga nakaraang araw at noong linggo bigla na lang niyang sinabi na gusto niyang mag-Europe. Kinabahan ako, ma. Narinig ni Elena ang isang mapang-uyam na tawa mula sa kabilang linya. Ano ka ba, Ricardo? Baka naman namimiss ka lang ng asawa mo. O baka naman may nararamdaman na siya? Huwag kang mag-alala. Ang mga babaeng tulad ni Elena, mahina ang pakiramdam. Masyado siyang in love sa'yo para makita ang katotohanan. Sana nga, ma. Dahil malapit na. Konting panahon na lang, sabi ni Ricardo. At ang sumunod na sinabi ni Corazon ang nagpatigil sa paghinga ni Elena. Ang mga salitang iyon ay tila mga pako na ibinaon sa kanyang mga tainga at dumiretso sa kanyang puso. Konting tiis na lang, anak. Kapag napasa na sa pangalan mo ang lahat at kapag naisilang na ni Isabel, ang apo kong lalaki, wala nang halaga si Elena. Apo? Lalaki? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Elena, paulit-ulit, na para bang isang sirang plaka. Hindi maaari. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang buong katawan, na parang binuhusan siya ng isang drum ng nagyayelong tubig. Ang maternity clinic, ang malaking allowance, ang lahat ng ito ay may koneksyon. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng pera. Ito ay isang kumpletong plano para palitan siya. Isang plano para agawin ang buong legacy ng pamilya Santos gamit ang isang tagapagmana na may dugong de la Cruz. Ang pagtataksil ay lumalim. Hindi na ito isang sugat lang. Ito ay isang cancer na kumalat na sa buong sistema ng kanyang buhay. Ang sakit na naramdaman niya noong una niyang makita ang litrato ni Isabel ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Ito ay isang uri ng sakit na hindi na kayang iluha. Ito ay isang uri ng pagkasuklam na kayang pumatay ng kaluluwa. Pinatay ng mga salitang yon ang natitirang pagmamahal sa puso ni Elena. Pinatay nito ang anumang awa na maari pa niyang maramdaman para kay Ricardo. Sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Ang mga sulyap ni Corazon tuwing tinatanong siya kung kailan sila magkakaanak. Ang mga mapanuyang komento ni Sofia tungkol sa kanyang career-oriented na pamumuhay. Ang pag-iwas ni Ricardo sa usapang pamilya. Ang lahat ay mga piraso ng isang malaking puzzle na ngayon ay buo na sa kanyang harapan. Sila ay isang sindikato ng pamilya na ang tanging layunin ay sirain siya at angkinin ang lahat ng sa kanya. Hindi niya namalayan kung gaano siya katagal nakaupo sa dilim, pinakikinggan ng paulit-ulit ang nakakakilabot na pag-uusap na yon. Ang kanyang kalungkutan ay unti-unting napalitan. Ang sakit ay naging yelo. Ang kanyang puso ay naging bato. Tumayo siya. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang pribadong investigador na inirekomenda sa kanya ni Attorney Romero, isang dating pulis na may malawak na koneksyon. Hello, Mr. Dantes? Elena Santos po ito. Sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado at malamig. May ipapagawa po ako sa inyo. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae. Pangalan niya ay Isabel Reyes. I want everything. Her background, her family, her past, at lalo na, gusto kong kumpirmahin kung buntis siya at kung saan siya nagpapacheck up. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa kanyang desk at binuksan ang kanyang laptop. Sinimulan niyang isulat ang lahat, ang bawat hakbang, ang bawat detalye. Hindi na ito isang simpleng plano para bawiin ang kanyang pera. Ito ay isang plano para sa isang perpektong pagbagsak. Isang pagbagsak na hindi lang sila iiwang walang pera, kundi sisira rin sa kanilang mga pangalan, sa kanilang mga relasyon at sa kanilang mga pangarap. Isang linggo. Iyon ang ibinigay na impormasyon ng investigador. At sa loob ng isang linggong iyon, patuloy na gaganap si Elena bilang ang perpektong asawa.
Patuloy niyang paghahandaan ng pagkain ang lalaking nagplano ng kanyang pagkasira. Patuloy niyang yayakapin sa gabi ang lalaking nagtanim ng kanyang binhi sa sinapupunan ng ibang babae. At habang ginagawa niya ang lahat ng ito, ang apoy ng paghihiganti sa kanyang puso ay lalong lumalaki, nag-aalab, at naghihintay ng tamang pagkakataon para sunugin ang lahat sa kanyang paligid. Ang lihim sa sinapupunan ni Isabel ay hindi lang isang sikreto. Ito ang naging mitya na magsisimula ng isang malaking digmaan. At sa digmaang ito, sigurado si Elena, siya ang mananalo. Lumipas ang isang linggo na parang isang pelikula ng suspense para kay Elena. Bawat araw ay isang pag-arte, bawat gabi ay isang paghahanda. Ang kanyang tahanan ay naging isang intelligence headquarters at ang kanyang cellphone, ang kanyang pinakamabisang sandata. Naghihintay siya, nagmamatyag. Sa ikapitong araw, gaya ng ipinangako, dumating ang tawag mula kay Mr. Dantes, ang pribadong investigador. Ma'am Elena, good morning. May resulta na po ang pinapagawa ninyo. Sabi ng magaspang na boses sa kabilang linya. Nasa loob si Elena ng kanyang sasakyan, nakapark sa isang tahimik na kalye, malayo sa kanyang bahay. What did you find? Tanong niya. Ang kanyang puso ay kalmado, ngunit alerto. Confirmed po, ma'am. Buntis si Isabel Reyes, 4 months pregnant. Regular siyang nagpapa-check up sa St. Geraldine's Maternity Clinic. Narito po sa email na sinend ko ang mga litrato niya na palabas ng klinika. Huminga ng malalim si Elena. Kahit alam na niya, iba pa rin ang sakit kapag kumpirmado na. Anything else about her background? Yes, ma'am. At dito po nagiging mas interesante ang lahat. Narinig ni Elena ang paglipat ng mga papel sa kabilang linya. Si Isabel Reyes, o sa totoong pangalan, si Maribeth Reyes, ay hindi galing sa isang mayamang pamilya tulad ng ipinapakilala niya. Galing siya sa probinsya. At ma'am, may record po siya. 2 kaso ng estafa. Napakunot ang noo ni Elena. Estafa? Opo. Ang modus niya, mambibiktima ng mga mayayamang lalaki, bubuntisin niya ang sarili at pagkatapos ay hihingi ng malaking halaga para sa sustento at para manahimik. Si Ricardo de la Cruz po ay hindi ang una niyang biktima. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena. Isang twist na hindi niya inaasahan. Ang babaeng ginagamit ng mga de la Cruz para sirain siya ay isa palang profesional na manloloko. Ang manggaganso ay ginaganso ng kapwa manggaganso. Napaka-perpekto. I see. Thank you, Mr. Dantes. You've done an excellent job. Isend niyo sa akin ang lahat ng detalye kasama ang mga pangalan ng mga dati niyang biktima. I will wire the payment. Pagkababa ng telepono, binuksan ni Elena ang kanyang email at naroon nga ang mga litrato ni Isabel na may malaki ng tiyan na masayang lumalabas sa maternity clinic. At sa ibaba, isang detalyadang report tungkol sa kanyang madilim na nakaraan. Ang impormasyong ito ay nagbigay kay Elena ng isang bagong alas. Isang alas na pwede niyang gamitin laban hindi lang kay Ricardo, kundi pati na rin kay Isabel. Ngunit nag-isip siya, kung gagawin niya iyon, magkakaroon ng gulo, magkakaeskandalo, at iyon ang ayaw niyang mangyari. Ang gusto niya ay isang malinis, tahimik, ngunit brutal na pagbagsak, kaya't nagdesisyon siya. Hahayaan niyang magpatuloy ang kanilang dula-dulaan. Hahayaan niyang isipin ng mga de la Cruz na nasa kanila ang kontrol. Hahayaan niyang maniwala si Isabel na malapit na siyang maging reyna. At sa pinakatuktok ng kanilang tagumpay, doon niya sila hihilahin pababa. Tumawag siya kay Attorney Romero at ibinalita ang lahat. Dobleng pagtataksil. Bulong ng abogado. Sa kabilang linya, hindi maitago ang pagkamangha. This complicates things, Elena, but it also gives us a significant advantage. The De La Cruzes are building their future on a foundation of lies, not knowing that the foundation itself is about to betray them. Exactly, Tito.
Kaya ito po ang plano, sabi ni Elena, at isa-isa niyang inilahad ang kanyang estratehiya. Ang plano ay simple ngunit matalino. Hahayaan nilang ituloy ng pamilya de la Cruz ang kanilang paglipad patungong Japan. Hahayaan nilang i-check-in ang kanilang mga bagahe. Hahayaan nilang maramdaman ang excitement ng kanilang bagong buhay. At sa eksaktong sandali na sila ay nasa airport na, sa oras na wala na silang magagawa, sa oras na nakataya na ang lahat, doon papasok si Elena. Sa sumunod na 2 linggo, mas naging perpekto ang pag-arte ni Elena. Naging mas malambing siya kay Ricardo. Nag-bake pa siya ng cake at dinala sa bahay ng mga De La Cruz. Anong nakain mo, Ate Lena? At parang ang saya-saya mo? Tanong sa kanya ni Sofia isang hapon, habang nagkakape sila sa hardin ng mga Santos. Ngumiti si Elena. Wala naman. Na-realize ko lang kung gaano ako kaswerte sa pamilya ninyo. Lalo na kay Ricky. Nakita niya ang pagtaas ng kilay ni Sofia na tila hindi makapaniwala. Ngunit sa huli, ngumiti rin ito. Dapat lang, ate. Dapat lang. Sa bisperas ng pag-alis ni na Ricardo, habang nag-iimpake ito ng kanyang mga gamit, mga mamahaling damit at sapatos na binili gamit ang pera ni Elena, pumasok si Elena sa kanilang walk-in closet. Parang ang dami mo namang dala para sa isang business trip. Puna niya na may halong pagbibiro. Mahalaga ang kliyente. Mahal. Kailangan presentable. Sagot ni Ricardo. Hindi tumitingin sa kanya. Lumapit si Elena. Inayos niya ang kwelyo ng polo shirt na isusuot nito bukas. Tinitigan niya ito sa mata. Mag-iingat ka sa biyahe mo, ha? Oo naman. Sagot ni Ricardo. Hinalikan siya ni Elena sa labi. Isang halik na malamig at walang buhay, ngunit hindi iyon napansin ni Ricardo. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Mami-miss kita, bulong niya sa taingan nito. Isang kasinungalingan na kasing tindi ng lahat ng kasinungalingan na natanggap niya mula rito. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Ricardo sa kanyang tabi, tahimik na bumangon si Elena. Nagpunta siya sa bangko kinabukasan ng umaga upang pirmahan ang mga huling dokumento kasama ang bank manager na matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ang lahat ng joint accounts, ang lahat ng credit cards, ang lahat ng access ay nakahanda ng putulin sa isang tawag lang. Ang lahat ay nakaplano na. Ang entablado ay nakahanda. Ang mga aktor ay nasa kani-kanilang posisyon. Ang huling gabi ng kanilang pagsasama ay dumating. At si Elena, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, ay nakatulog ng mahimbing na may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Bukas ang araw ng paniningil. Ang huling gabi, may kakaibang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Santos. Isang katahimikan na hindi mapayapa, kundi puno ng tensyon, parang hangin bago ang isang malakas na bagyo. Para kay Elena, ang gabing ito ay isang formal na pagluluksa. Isang paalam, hindi lang sa kanyang asawa, kundi sa buong buhay na minsan niyang pinangarap at pinagkatiwalaan. Habang si Ricardo ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa kanyang opisina, si Elena naman ay nasa kanilang walk-in closet. Isa-isa niyang inilabas ang mga mamahaling damit ni Ricardo mula sa aparador. Mga damit na galing sa Italia, mga sapatos na gawa sa pinakamagandang klase ng katad, mga relos na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Lahat ng ito ay binili gamit ang pera na pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Dati, ang pag-aasikaso sa mga gamit ni Ricardo ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Iyon ang paraan niya ng pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit ngayon, habang tinutupin niya ang isang mamahaling polo shirt, wala siyang maramdaman kundi pagkasuklam. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisigaw ng kasinungalingan. Maingat niyang inilagay ang mga damit sa loob ng maleta. Pinlansya niya pa ang ilan, tinitiyak na ang lahat ay perpekto. Ito na ang kanyang huling serbisyo bilang asawa.
Isang serbisyo na may kasamang lason ng paghihiganti. Habang nag-aayos siya, naririnig niya ang mahinang tawanan ni Ricardo mula sa kabilang silid. Siguradong kausap nito ang pamilya niya o mas malala pa, si Isabel. Sa isang video call sa kabilang banda ng Maynila, sa bahay ng mga De La Cruz, nagtatawanan nga ang mag-inang Corazon at Sofia kasama si Ricardo sa screen ng kanilang tablet. Sigurado ka bang ayos lang ang lahat dyan, anak? Tanong ni Corazon. Hawak ang isang kopita ng wine. Hindi na ba nagtatanong si Elena? Wala ma. Akala niya ay business trip lang talaga ito. Ang galing ko talagang umarte. Pagyayabang ni Ricardo. She suspects nothing. Kanina lang niyakap pa ako at sinabing mamimiss daw niya ako. Nagkatinginan si Corazon at Sofia at sabay na tumawa ng malakas. Napakauto-uto talaga ng babaeng yan. Akala niya siguro, nakuha na niya ang lahat sa pagpapakasal sa'yo. Hindi niya alam, siya ang mawawalan ng lahat, sabi ni Sofia, na may halong inggit at panunuya. Basta, mag-iingat kayo bukas sa airport. Hihintayin namin ang tawag ninyo kapag nakarating na kayo sa Japan. Dito na magsisimula ang bagong buhay ng mga De La Cruz. Deklara ni Corazon, itinaas ang kanyang kopita para sa isang tagay. Hindi nila alam, sa kabilang dako, si Elena ay tapos ng mag-impake. Isinara niya ang maleta ng dahan-dahan. Pagkatapos, lumabas siya patungo sa hardin. Ang hardin na yon, ang paborito niyang lugar sa buong bahay. Sila ni Ricardo ang nagdisenyo nito. Sila ang pumili ng bawat halaman, ng bawat bulaklak. Dito sila madalas umupo sa gabi, nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga puting rosas na namumukadkad sa ilalim ng liwanag ng buwan, wala na siyang maramdaman kundi lungkot. Ang lahat ng alaala sa lugar na ito ay nabahiran na ng kasinungalingan. Ang bawat pangako na binitawan ni Ricardo sa hardin na ito ay isa palang panloloko. Doon, sa ilalim ng kalangitan, tahimik siyang nagpaalam. Nagpaalam siya sa mga pangarap na binuo nila. Nagpaalam siya sa babaeng minsan siyang naging. Isang babaeng mapagmahal, mapagtiwala, at bulag. Ang babaeng yon ay mamamatay ngayong gabi. At bukas, isang bagong Elena ang haharap sa mundo. Pumasok siya sa loob ng bahay at dumiretso sa kanilang silid. Humiga siya sa kama at nagtalukbong ng kumot na katalikod sa pwesto kung saan hihiga si Ricardo mamaya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa, pumasok na si Ricardo. Naramdaman ni Elena ang paglubog ng kama sa kanyang paghiga. Naramdaman niya ang hininga nito sa kanyang batok. Tulog ka na, mahal? Mahinang tanong nito. Hindi sumagot si Elena. Nagpanggap siyang mahimbing na natutulog. Naramdaman niya ang pag-usog nito palapit sa kanya. Ang braso nito ay pumulupot sa kanyang baywang. Isang yakap na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad at kapayapaan. Ngunit ngayon ay parang tanikala ng isang demonyo. Hinalikan siya nito nang marahan sa likod ng kanyang ulo. Good night, bulong nito. Sa ilalim ng kumot, napapikit ng mariin si Elena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumayo at isampal sa mukha nito ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang magtiis. Isang gabi na lang. Isang gabi na lang ng pagpapanggap. Kinabukasan, maagang nagising si Elena. Naabutan niya si Ricardo na umiinom na ng kape sa kusina. Bihis na bihis para sa kanyang pag-alis. Ang mukha nito ay hindi maitago ang excitement. Maaga kayata nagising, puna ni Ricardo. Gusto kong masiguro na hindi mo makakalimutan ng kahit ano, sagot ni Elena. Sabay abot sa briefcase nito. Ibinaba na ng kanilang driver ang mga maleta sa sasakyan. Oras na para umalis. Sa may pintuan humarap si Ricardo sa kanya. Mag-iingat ka dito, mahal ha. Tatawag ako palagi. Oo naman, sabi ni Elena. Pilit nang ngumiti.
Hinawakan nito ang kanyang muka at hinalikan siya sa noo, pagkatapos ay sa mga labi. Isang halik na mabilis at walang kabuhay-buhay. Ang huling halik. Sige na, baka malate pa ako sa flight ko, sabi nito at tumalikod na. Habang pinagmamasdan niya itong maglakad palayo, papasok sa sasakyan, isang pakiramdam ng kalayaan ang gumapang sa kanyang puso. Ito na. Ito na ang katapusan. Sumakay si Ricardo sa backseat ng kanilang luxury sedan. Mula sa bintana, kumaway pa ito sa kanya. Kumaway din si Elena pabalik. Isang perpektong imahe ng isang nalulungkot na asawa. Ngunit sa sandaling umandar na ang sasakyan at nawala na ito sa kanyang paningin, ang nangiti sa mga labi ni Elena ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, malamig, walang emosyon. Pumasok siya sa loob ng bahay, isinara ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Napapikit siya sandali, huminga ng malalim. Tapos na ang pag-arte. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. May 2 numero siyang tinawagan. Ang una ay si Attorney Romero. Tito, nakaalis na siya. Simpleng sabi niya. Understood, Elena. I'm on my way to the bank. I will call you the moment it's done, sagot ng abogado. Ang pangalawang tawag ay sa kanyang personal driver na matagal nang tapat sa kanyang pamilya. Manong Ben, pakiredy na po ang sasakyan. Pupunta po tayo sa opisina. Utos niya. Hindi siya pupunta sa opisina. Hindi pa. May isa pa siyang kailangang gawin. Pagkababa niya ng telepono, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin sa foyer. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Elena na kilala niya. Ang mga mata nito ay hindi na nagpapakita ng kahinaan o kalungkutan. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng kapangyarihan at ng isang pangako. Isang pangako ng isang perpektong bagyo na malapit ng manalasam ng mamtumbo. Ang hangin sa loob ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 ay puno ng excitement. Para kay Ricardo, ito ang amoy ng tagumpay. Ang amoy ng kalayaan. Ilang oras na lang, lilipad na sila patungong Japan at iiwanan na niya ang buhay na puno ng pagkukunwari. Sinalubong siya sa departure area ng kanyang ina, kapatid, at ni Isabel. Ang mukha ni Isabel ay nagliliwanag sa kaligayahan at ang umbok sa tiyan nito ay mas lalo lang nagpatibay sa desisyon ni Ricardo. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang hinaharap. Buti naman at nakaabot ka, anak. Akala namin ay na-traffic ka na. Bati ni Corazon. Sabay yakap sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang sa kasakiman. Of course, Ma. I wouldn't miss this for the world. Sagot ni Ricardo. Sabay halik sa pisngi ni Isabel. Are you okay, mahal? Hindi ka ba napagod? I'm fine. I'm just so excited. Tili ni Isabel na parang isang teenager. Naglakad sila papunta sa check-in counter ng Japan Airlines para sa business class. Ang kanilang mga dalang maleta, halos 10 piraso lahat-lahat, puno ng mga bagong damit at gamit, ay agad na inilagay sa weighing scale. Ang lahat ay tila perpekto. Nagtatawanan sila, nagbibiruan tungkol sa mga unang gagawin nila pagdating sa Kyoto. Nag-selfie pa sila, isang larawan ng isang masayang pamilya na handa ng sakupin ang mundo. Habang hinihintay nilang matapos ang check-in process, pasimpleng tiningnan ni Ricardo ang kanyang cellphone. Walang text o tawag mula kay Elena. Magaling. Ibig sabihin, wala itong kamalay-malay. Ang galing talaga niyang magdala ng kanilang relasyon. Mr. De La Cruz, may excess baggage fee po kayo for 3 bags, sabi ng airline staff sa counter. No problem. Mayabang na sabi ni Ricardo. Inilabas niya ang kanyang black credit card, ang supplementary card na konektado sa pangunahing account ni Elena. Ito na marahil ang huling pagkakataon na gagamitin niya ito. Isang huling pakinabang mula sa babaeng iiwanan niya. Iniabot niya ang card sa staff. Isinubo ito ng babae sa machine. Ilang sandali itong nagproseso. Tapos,
Isang nakakabinging tunog. Beep, beep, beep. I'm sorry, sir, sabi ng staff. Ang mukha ay nagpapakita ng hiya. Declined po ang card. Nawala ang nangiti sa mukha ni Ricardo. What? That's impossible. Try it again. Sinubukan ulit ng staff. Parehong tunog. Parehong resulta. Baka may problema sa linya. Sabad ni Corazon na nagsisimula ng mairita. Sir? Wala po. Declined po talaga. Baka gusto ninyong subukan ng ibang card? Medyo kinakabahan na, kumuha si Ricardo ng isa pang card mula sa kanyang wallet. Isa pa ring card na nakakonekta kay Elena. Muli, iniabot niya ito. Beep, 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 declined. Ang tawanan sa kanilang grupo ay napalitan ng katahimikan. Ang mga tao sa likod nila sa pila ay nagsisimula ng bumulong. Anong nangyayari, Ricardo? Tanong ni Corazon. Ang boses ay matigas na. Huwag mong sabihing wala kang dalang cash. Relax, ma, sabi ni Ricardo. Pinipilit na maging kalmado kahit pinagpapawisan na siya ng malamig. Kumuha siya ng sarili niyang platinum card, isang card na may mataas na credit limit na ginagamit niya para sa mga personal na luho. Here, use this. Beep, beep, beep. Sir, decline din po. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Ricardo. Paanong nangyari iyon? Kahapon lang ay ginamit niya ang card na iyon. Imposible. Let me try mine, aroganteng sabi ni Corazon, at inilabas ang sarili niyang credit card na galing din sa allowance na kinukuha niya mula sa kumpanya ni Elena. Isang pamilyar na tunog ang muling umalingaw-ngaw sa counter. Beep, beep, beep. I'm sorry, ma'am. Decline din po. Mukhang na-freeze po lahat ng account ninyo. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanila na parang isang malakas na kidlat. Freeze? Bakit? Paano? Isa lang ang pumasok sa isip ni Ricardo. Si Elena. Nakatayo si Elena sa viewing deck ng NAEA Terminal 1. Sa isang lugar kung saan hindi siya madaling makikita. Mula sa salamin, kitang-kita niya ang buong eksena sa ibaba. Ang check-in counter ng Japan Airlines, ang pamilya de la Cruz. Katabi niya si Atty. Romero na may hawak na telepono. Ready, Iha? Tanong ng abogado. Tumango si Elena, ang kanyang mga mata ay nakapako sa eksena sa ibaba. Nakikita niya ang pagtawa nila, ang pag-selfie nila. Ang bawat halakhak nila ay parang isang karayom sa kanyang puso, ngunit hindi na ito masakit. Isa na lang itong paalala kung bakit niya ginagawa ito. Go ahead, Tito. It's time. Malamig niyang sabi. Isang tango lang ang sagot ni Atty. Romero at nagsimula na itong mag-dial. Hello, Mr. Tan. This is Atty. Romero. Yes, on behalf of Miss Elena Santos, we are now invoking the authority to freeze clause. All accounts, effective immediately. Habang nagsasalita ang abogado, nakita ni Elena ang pag-abot ni Ricardo ng itim na credit card. Nakita niya ang pag-decline nito. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng kanyang asawa. Nakita niya ang pag-abot nito ng pangalawang card. At ng pangatlo. At ang card ni Corazon. At sa bawat pag-decline, isang pakiramdam ng maitim, ngunit matamis na kasiyahan ang gumapang sa kanyang dibdib. Nakita niya ang pagbabago sa kanilang mga mukha, mula sa pagiging mayabang at masaya, naging pagkalito, tapos pag-aalala, at sa huli, purong takot. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid nila ay naririnig niya halos mula sa kanyang kinatatayuan. Ang pamilyang De La Cruz, na laging mataas ang tingin sa sarili, ay nagmumukhang mga pulubi sa gitna ng airport. It's done, Elena. Sabi ni Atty. Romero, ibinaba ang telepono. Lahat ng accounts nila, personal man o corporate, ay frozen na. They don't have a single peso to their name right now. Napangiti si Elena. Isang nangiti na hindi pa niya naisangiti kailanman. Isang nangiti ng tagumpay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para sa huling akto. Diniyal niya ang numero ni Ricardo.
Nakita niya itong kinuha ang telepono. Ang kamay ay nanginginig. Sinagot nito ang tawag. Wala siyang sinabi. Hinayaan lang niyang makinig si Ricardo sa katahimikan. Elena? Nanginginig na tanong nito. Anong nangyayari? May problema sa mga card namin. At sa puntong yon, nagsalita si Elena. Ang kanyang boses na ipinarinig niya sa telepono ay kalmado, malamig, at puno ng kapangyarihan na matagal nang inagaw sa kanya. Talaga? Sayang naman, sabi niya. Ang honeymoon ninyo pa naman. Narinig niya ang malakas na paghinga ni Ricardo sa kabilang linya, ang katahimikan, at ang dahan-dahang pag-realize ng katotohanan. Alam na niya. Alam na ni Elena ang lahat at ang laro. Sa wakas, ay tapos na. Ang mga salita ni Elena ay tumama kay Ricardo na parang isang malakas na sampal. Ang honeymoon ninyo pa naman. Isang simpleng pangungusap, ngunit sapat na para gumuho ang buong mundo niya. Alam niya ang lahat. Elena, anong sinasabi mo? Anong honeymoon? Pagkakaila niya, ang boses ay nanginginig at basag. Isang malamig na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawa na hindi niya kailanman narinig mula kay Elena. Oh, Ricky, don't play dumb. It doesn't suit you. Alam ko ang lahat. Ang tungkol kay Isabel, ang tungkol sa pagbubuntis niya, ang tungkol sa plano ninyo ng pamilya mo na nakawin ang lahat sa akin. Bawat salita ay isang pako na lalong ibinabaon sa kanyang kabaong. Napatingin siya sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, kay Isabel. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Hindi nila naririnig ang usapan, ngunit nababasa nila ang purong sindak sa kanyang mga mata. Pipano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Hindi na yun mahalaga, sagot ni Elena. Ang boses ay walang anumang emosyon. Ang mahalaga, tapos na ang laro. Lahat ng bank accounts ninyo, lahat ng credit cards, lahat ng access sa pera ko ay sarado na. You have nothing. You are nothing. Elena, please, let me explain. Pagmamakaawa niya, ang kanyang pagkalalaki at yabang ay biglang naglaho, napalitan ng desperasyon. Explain what? Na ginamit mo ako sa loob ng 5 taon? Na ang buong pamilya mo ay nabuhay sa yaman ng pamilya ko habang pinagtatawanan ako sa aking likuran? No, Ricardo. There's nothing left to explain. Anong nangyayari, Ricardo? Sigaw ni Corazon na hindi na nakatiis. Inagaw nito ang telepono mula sa kanyang kamay. Elena, anong karapatan mong gawin ito sa amin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng anak ko para sa kumpanya mo, isang sandaling katahimikan. At nang magsalita si Elena, ang boses niya ay tila yelo na kayang sumugat. Ang karapatan ko, Corazon? Ako ang may-ari ng kumpanyang yan. Ako ang nagbabayad para sa mga designer bags ng anak mo. Ako ang nagbabayad para sa mga luho ng asawa mo. At ako ang nagpapakain sa buong pamilya ninyo. At ngayon, binabawi ko na ang lahat. Narinig nilang lahat ang malakas na pag-dial tone. Ibinaba na ni Elena ang telepono. Ang eksena sa check-in counter ay naging isang sirko. Ang pamilya de la Cruz, na kilala sa kanilang pagiging sosyal, ay ngayon sentro ng isang iskandalo. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang ilan ay kumukuha pa ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Hindi maaari ito. Hindi maaari. Hysterical na sigaw ni Corazon. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagsisimula ng magulo. Si Sofia ay umiiyak sa isang sulok. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang pangarap niyang mag-shopping sa Ginza ay biglang naging isang bangungot. At si Isabel, napatingin si Ricardo kay Isabel. Ang babaeng pinangakuan niya ng isang buhay reyna ay nakatingin sa kanya, hindi nang may awa, kundi nang may galit. Anong ibig sabihin nito, Ricky?
Matigas na tanong ni Isabel. Sabi mo, kontrolado mo ang lahat. Sabi mo, sigurado na ang kinabukasan natin at ng baby natin. Magagawa natin ito ng paraan, mahal. Just give me some time to think, sabi ni Ricardo. Ngunit kahit siya ay hindi na naniniwala sa sarili niyang mga salita. Think? Time. Tumawa si Isabel ng mapakla. Wala na tayong oras. At lalong-lalo na, wala na tayong pera. Akala mo ba sasama ako sa'yo sa hirap? Ipinagpalit ko ang lahat para sa'yo dahil sa pangako mo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Ricardo. Ang ibig kong sabihin, tapos na tayo. Deklara ni Isabel. Dinampot niya ang kanyang Louis Vuitton handbag. Hindi ako tanga, Ricardo. Hindi ako magpapakahirap kasama ng isang talunan at ng pamilya niyang mga mukhang pera. Good luck sa inyo. At sa harap ng lahat, tinalikuran sila ni Isabel. Naglakad ito palayo ng hindi lumilingon. Iniwan si Ricardo na nakatanga. Ang kanyang puso ay dinurog sa pangalawang pagkakataon sa loob lamang ng ilang minuto. Ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat ay iniwan siya sa unang senyales pa lang ng kahirapan. Isabela, bumalik ka dito. Sigaw ni Corazon, ngunit hindi na lumingon ang babae. Kasabay ng pag-alis ni Isabel, narinig ni Ricardo ang isang malakas na kalabog. Napatingin siya sa sahig. Ang kanyang ina, si Corazon, ay nawalan ng malay. Ang stress at pagkabigla ay masyadong matindi para sa kanya. Tulong! Tulungan ninyo kami! Sigaw ni Sofia habang niyuyugyog ang kanilang ina. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Dumating ang mga airport medics. Ang pangarap nilang paglipad patungong Japan ay naging isang emergency situation sa sahig ng NEA Terminal 1. Habang inilalagay ng mga medics si Corazon sa isang stretcher, napansin ni Ricardo ang paglapit ng 2 security guard. At sa likod nila, 2 pulis. Mr. Ricardo de la Cruz? Tanong ng isang pulis. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Napatingin si Ricardo sa kanila. Ang kanyang isip ay blanko na. Ako nga po. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto, sabi ng pulis. Bakit po? Anong kaso? May nag-file po ng reklamo ng estafa at qualified theft laban sa inyo at sa inyong ina. Si Giengi Corazon de la Cruz, estafa. Qualified theft. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kanyang ataol. Tumingin si Ricardo sa paligid. Ang mga maleta nilang puno ng pangarap. Ang kanyang kapatid na humahagulgol. Ang stretcher kung saan nakahiga ang kanyang ina. At ang mga nakatinging mata ng daan-daang estranghero. Ito ang kabayaran. Ito ang resulta ng kanilang kasakiman. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, naramdaman ni Ricardo ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagsisisi, isang malalim, masakit, at huling-huling pagsisisi. Sa puni, ilang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa dramatikong pagbagsak ng pamilya de la Cruz sa mismong airport ay mabilis na kumalat sa alta sosyedad. Naging usap-usapan ito sa bawat pagtitipon, sa bawat coffee shop, sa bawat golf course. Ang dating kinaiinggitan na pamilya ay ngayon naging isang katatawanan, isang modernong alamat tungkol sa kasakiman at karma. Ngunit habang ang kanilang mundo ay gumuho, ang mundo naman ni Elena Santos ay dahan-dahang nabubuo muli. Ang unang araw niya pagkatapos ng insidente sa airport ay ginugol niya sa loob ng Santos Realty Building, ngunit hindi bilang asawa ng So. Pumasok siya bilang ang nag-iisang may-ari. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, umupo siya sa silyang dating inuupuan ng kanyang ama sa pinakatuktok ng gusali. Ang upuan ng chairman. Ang opisina ay malinis at tila hindi nagalaw. Iniingatan ng mga tapat na staff na matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Mula sa malaking bintanang salamin, tanaw niya ang buong Makati skyline. Dati, ang tanawing ito ay nakakatakot para sa kanya. Ngayon,
Ito ay isang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ipinatawag niya ang isang emergency board meeting. Pagpasok niya sa conference room, lahat ng mga board members, mga matatandang lalaki na sanay na si Ricardo, ang kaharap, ay natigilan. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, ang kanilang pagdududa ay napalitan ng paghanga. Ang Elena na nasa harapan nila ay hindi na ang mahiyain at laging nakangiting asawa ni Ricardo. Ang babaeng ito ay matalino, diretso magsalita at alam na alam ang kanyang ginagawa. Inilatag niya ang kanyang mga plano para sa kumpanya, ang mga pagbabagong gagawin niya at ang bagong direksyon na tatahakin nila. Mula sa araw na ito, pagtatapos niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ang Santos Realty ay babalik sa kanyang orihinal na misyon, ang magtayo ng mga komunidad, hindi lang mga gusali. We will operate with integrity, a value that has been misplaced. In the last few years, walang sino man ang nangahas na sumalungat. Sa pagtatapos ng meeting, nakamit niya ang buong suporta ng board. Napatunayan niya sa kanila at higit sa lahat, sa kanyang sarili na karapat-dapat siya sa posisyong yon. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga dokumento, pumasok ang kanyang sekretarya. Ma'am Elena, narito po si Attorney Romero. Papasukin mo siya, sabi ni Elena, ngumiti. Mukhang abala ang aming bagong chairman. Bati ni Attorney Romero, may dalang isang folder. Marami lang pong kailangang ayusin, Tito. It's a mess, but a mess I'm willing to clean. Sagot ni Elena. Ano pong balita? Umupo ang abogado sa tapat niya. Nakatanggap ako ng tawag mula sa abogado ni Ricardo. Pumirma na siya sa divorce papers, walang kondisyon. Sumuko na siya. Tumango si Elena. Hindi siya nakaramdam ng saya o lungkot. Isa na lang itong formalidad na kailangang tapusin. How is he? Nasa city jail pa rin kasama ang ina niya. Walang may gustong magpiyansa. Si Sofia naman ay nakikitira sa mga kaibigan. Sinusubukang magbenta ng mga natitira niyang gamit. They have nothing left. And Isabel? Tanong ni Elena. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ang kuryosidad. Si Isabel. Ngumiti si Attorney Romero. Sinubukan niyang makipag-areglo. Humihingi siya ng pinansyal na tulong, kapalit daw ng pananahimik niya. Ipinadala ko sa kanya ang kopya ng kanyang criminal record. Hindi na siya muling tumawag. Isang malinis na pagtatapos. Nang hapong iyon, pagkatapos ng trabaho, hindi umuwi si Elena sa mansyon na dati nilang tinitirhan ni Ricardo. Dumiretso siya sa sementeryo. Dala ang isang malaking palumpon ng puting rosas. Nilapitan niya ang puntod ng kanyang mga magulang. Inilapag niya ang mga bulaklak sa pagitan ng kanilang mga pangalan. Umupo siya sa damuhan. Matagal siyang nanahimik, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hi ma, hi pa. Mahina niyang bulong. Sana proud po kayo sa akin. Naramdaman niya ang pag-ihip ng malamig na hangin na tila isang yakap mula sa kawalan. Tinupad ko po ang pangako ko pa. Pinrotektahan ko ang lahat ng iniwan ninyo. Medyo natagalan po, medyo nasaktan. Pero sa huli, nagawa ko po. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng paglaya. Sa wakas, malaya na siya. Malaya mula sa isang mapanlinlang na pag-ibig. Malaya mula sa mga anino ng nakaraan. Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang damit. Bago siya tumalikod, muli niyang sinulyapan ang puntod. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang paghihiganti ay tapos na. Ngayon, ang paghilom naman ang kanyang sisimulan. Habang naglalakad siya palayo, palubog na ang araw. Nag-iwan ng isang magandang kulay kahel na tanawin. Isang simbolo ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata at ang pangako ng isang mas magandang umaga. Pero bago pa man siya makarating sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan,
Sinagot niya ito. Isang ingay ng maraming tao sa kabilang linya. At isang pamilyar na boses, basag at puno ng pagsisisi. Elena? Si Ricardo. Natahimik si Elena. Ang boses na yon, kahit basag at puno ng pighati, ay pamilyar pa rin sa kanya. Ang boses na minsan niyang minahal. Ang boses na bumulong sa kanya ng libo-libong kasinungalingan. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya lang kung ano ang sasabihin nito. Elena, ako to, si Ricardo. Sabi nito sa kabilang linya. Ang bawat salita ay tila hirap na hirap lumabas. Pinayagan akong tumawag. Isang beses lang. Narinig niya ang ingay sa likuran nito. Mga sigawan, ang tunog ng bakal na rehas. Nilarawan ng kanyang isipan ang itsura nito ngayon. Wala na ang mga mamahaling damit. Wala na ang kayabangan. Isang bilanggo. Anong kailangan mo, Ricardo? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado. Wala nang galit. Wala nang sakit. Tanging isang blangkong pakiramdam. Gusto kong humingi ng tawad. Humihikbing sabi ni Ricardo. Patawarin mo ako, Elena. Sa lahat. Sa lahat ng ginawa ko. Naging sakim ako. Naging mahina ako. Nabulag ako sa pera. Sa mga maling pangarap. Patawarin mo ako. Ang mga salitang patawad mula sa bibig nito ay parang isang wikang banyaga. Ngayon lang niya ito narinig. Sinira ko ang lahat, Elena. Ang buhay natin. Ang tiwala mo. At ngayon, wala na akong lahat. Iniwan na ako ni Isabel. Kinamumuhuyan ako ng nanay ko. Wala na akong babalikan. Narito ako sa impyerno. Isang impyerno na ako mismo ang gumawa. Nakikinig lang si Elena. Ang bawat salita nito ay hindi na tumatagos sa kanyang puso. Para na lang siyang nanonood ng isang pelikula kung saan alam na niya ang katapusan. Patawarin mo ako, mahal. Di huling sabi nito, ang salitang mahal ay lumabas na parang isang desperadong bulong. Huminga ng malalim si Elena. Tumingala siya sa papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag ay tumatama sa kanyang mukha. Pinapatawad na kita, Ricardo, sabi niya. Narinig niya ang isang malakas na paghikbi mula sa kabilang linya. Di talaga? Oo. Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinapatawad kita. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako. Karapat-dapat ako sa kapayapaan. Karapat-dapat akong makalaya mula sa galit at sakit na idinulot mo. Ang pagpapatawad na ito ay para sa akin, hindi para sa iyo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Salamat, Elena. Salamat. Iyon na lang ang naisagot ni Ricardo. Paalam, Ricardo, sabi ni Elena. At bago pa man ito makasagot, ibinabana niya ang telepono. Ibinulsa niya ang cellphone. Sa pagbaba niya ng tawag, naramdaman niya ang pagbagsak ng huling bigat sa kanyang dibdib. Tapos na. Opisyal nang tapos. Ang huling hibla na nag-uugnay sa kanyang madilim na nakaraan ay pinutol na niya. Naglakad siya palayo sa puntod, palayo sa sementeryo, palayo sa buhay na minsan niyang iniyakan. Makalipas ang 6 na buwan, isang masayang musika at palakpakan ang maririnig sa isang bagong tayong community center sa isang abang lugar sa Tondo, Maynila. Sa entablado, nakatayo si Elena Santos, hindi bilang isang naghihiganting asawa, kundi bilang ang chairman ng Santos Realty Foundation. Ang proyektong ito, ang Bahay Pag-asa Community, ay isang patunay na ang bawat Pilipino ay may karapatan sa isang disenteng tahanan at isang magandang simula. Sabi niya sa mikropono, ang kanyang ngiti ay totoo at nagliliwanag. Ito po ay alay namin sa inyo at sa alaala ng aking mga magulang, sina Rafael at Amelia Santos. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng mga residente. Mga yakap mula sa mga ina, mga pasasalamat
mula sa mga bata. Naramdaman ni Elena ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera. Isang kaligayahan na nagmumula sa pagtulong sa kapwa. Habang naglalakad siya sa gitna ng bagong komunidad, napatingin siya sa mga bahay na itinayo nila, sa mga batang naglalaro sa bagong palaruan. Dito niya ibinuhos ang kanyang lakas at oras sa nakalipas na 6 na buwan. Hindi sa paghihiganti, kundi sa pagbangon. Hindi na siya ang Elena na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Hindi na siya ang Elena na ang halaga ay nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki. Ang Elena ngayon ay isang leader, isang pilantropo, isang babaeng buo, kahit mag-isa. Nang gabing iyon, umuwi siya sa kanyang bagong penthouse unit sa BGC. Isang lugar na siya lang ang pumili. Isang lugar na walang alaala ng nakaraan. Lumabas siya sa balkonahe, hawak ang isang kopita ng tsa. Sa kanyang harapan, ang nagniningning na mga ilaw ng buong Metro Manila. Isang tanawin ng walang katapusang posibilidad. Napangiti siya. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng luha, sakit, at pagtataksil. Ngunit sa dulo ng lahat ng yon, hindi lang niya nabawi ang kanyang yaman, nabawi niya ang kanyang sarili. At iyon ang pinakamahalagang pag-aari na hindi na kailanman mananakaw ni numan.